bang buksan ninyo yung camera para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. At bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, mag-aaral ng Baitang 8. Kumusta kayo? Mabuti. Bago tayo magsimula, ayusin niyo muna ang inyong mga sarili at ng inyong paligid. Ihanda ang kinakailangang gamit para sa ating klase, kagaya ng kwaderno at iba pa. Hala! Ako, si Teacher Rhea Jane Bustarino. Pwede niyo akong tawaging Teacher Rhea o Teacher Jane. Handa na ba kayo sa ating klase? Pero bago magsimula ang lahat, ito ang mga alituntunin sa silid-aralan. Una, makinig ng mabuti habang nagtuturo ang guro. Pangalawa, itaas ang kamay bago magsalita o sumagot. Pangatlo, maging magalang sa guro at mga kaklase. Pang-apat, makilahok ng aktibo sa mga gawain. At ang panghuli, panatilihing tahimik at maayos ang paligid. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Mabuti. Sana araw-araw ay kompleto tayo. Sino sa inyo ang maaring magbahagi sa klase tungkol sa tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Magaling! Ang paksang tinalakay natin noong nakaraang tagpo ay tungkol sa pagsasalamat. Sa inyong opinyon, bakit mahalagang magpasalamat tayo sa Diyos at sa ating kapwa? Mahusay! Masaya ako dahil nakikinig talaga kayo sa nakaraang aralin. May mga katanungan pa ba tungkol sa pagsasalamat? Ngayon, may ipapakita akong video ng awitin na may kinalaman sa ating paksa ngayong araw. Makinig ng mabuti dahil pagkatapos ng kanta ay may mga katanungan akong inihanda para sa inyo. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Ang tanong, ano ang naramdaman ninyo habang pinapakinggan ang awitin? Magaling! Ano sa palagay ninyo ang sinasabi ng kanta tungkol sa Diyos? Mahusay! Sa anong paraan ninyo nararanasan ang presensya ng Diyos sa inyong buhay?
Magaling! Palakpakan natin ang ating sarili. Ang Diyos ay laging kasama natin sa ating mga tagumpay, kalungkutan at kahit sa simpleng sandali. Iyan ang pag-aaralan natin ngayon, paano natin makilala at maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, magpatuloy tayo sa ating talakayan tungkol sa pagkilala sa presensya ng Diyos sa loob ng pamilya upang mas mapalalim pa ang ating pag-unawa sa presensya ng Diyos. Maaari bang pakibasa ang mga layunin na nais nating makamit para sa klase na ito? Maraming salamat. Bago tayo magsimula sa ating aralin, magdinilay muna tayo. Tanungin natin ang ating mga sarili, tunay bang kasama natin ang Diyos sa ating tahanan? Ano sa palagay niyo? Magaling! Ano-ano naman ang palatandaan na kasama natin ang Diyos sa ating pamilya? Tama! Sa araling ito, aalamin natin kung paano natin nakikita at nararamdaman ang Diyos sa ating tahanan. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Ngunit bago tayo magsimula, alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng indikasyon? Mahusay. Ito ay mga palatandaan o ebidensya na kasama natin ang Diyos sa ating tahanan. May 9 na indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Ang mga indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya ay ang mga sumusunod. Una, ang pagkakaisa at pagmamahalan. Pangalawa, ang pagsamba. Pangatlo, ang panalangin. Pang-apat, ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Panglima, ang pagtanggap at pagpapatawad. At pang-anim, ang pagtutulong sa kapwa. Pang-7, ang pagpapalaganap ng kabutihan. Pang-8, ang pagkakaroon ng kapayapaan. At ang panghuli, ang pagkakaroon ng katagumpayan sa pagsubok sa buhay. Ngayon ay iisa-isahin natin ang mga indikasyon na ito upang mas maintindihan natin kung paano natin nakikita at nararamdaman ang Diyos sa ating tahanan. Kaya makinig ng mabuti, maliwanag? Ang una ay pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pamilya ay nagmamahalan, nagbibigayan at nagrerespetuhan dahil sa pananampalataya sa Diyos. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaisa at pagmamahalan ay nakikita sa pagtutulungan, pagbibigayan at paggalang sa loob ng pamilya. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, natututo tayong magmahal at magpatawad. Halimbawa, kapag nagtutulungan kayo sa gawaing bahay o marunong kayong magbigay at magpatawad, pinapakita ninyo ang tunay na pagkakaisa at pagmamahalan. Paano ninyo maipapakita ang pagmamahalan sa inyong pamilya araw-araw? Mahusay. Iyan ay isang magandang halimbawa ng pagmamahal sa pamilya. Tandaan, ang mga simpleng gawa ng kabutihan at paggalang ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa tahanan. Ang pamilyang nagkakaisa at nagmamahalan ay laging pinagpala ng Diyos. Nauunawaan ba? Ang pangalawa ay pagsamba. Ang sabayang pagsamba at pagdalo sa mga gawaing pananampalataya ay pagpapakita ng pagtanggap sa Diyos. Para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Tama! Ang pagsamba ay nagpapakita ng ating pagtanggap at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain ng pananampalataya tulad ng misa, panalangin at pag-awit ng papuri. Sumasamba ba kayo sa Diyos? Paano ninyo siya sinasamba? Magaling! Tama iyan. Kapag tayo ay nagdarasal, dumadalo sa misa at gumagawa ng kabutihan,
ipinapakita natin ang tunay na pagsamba sa Diyos. Sana ay lagi ninyong gawin yan araw-araw. At tandaan, ang tunay na pagsamba ay hindi lang sa simbahan ginagawa, kundi sa araw-araw na buhay, sa pamamagitan ng panalangin, paggawa ng mabuti, at pagmamahal sa kapwa. Naiintindihan ba? Ang susunod ay panalangin. Ito ay nagbibigay daan sa atin na magiging bukas sa kanyang gabay at tulong sa ating pangaraw-araw na buhay. Para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng panalangin? Tama! Ang panalangin ay paraan upang ipakita natin ang tiwala sa Diyos. Sa pamamagitan nito, nagiging bukas tayo sa kanyang gabay, tulong at pagpapala sa ating pangaraw-araw na buhay. Halimbawa ng panalangin ay pagdarasal bago kumain, bago matulog, o kapag humihingi tayo ng tulong at gabay sa Kanya. Nanalangin ba kayo sa inyong pangaraw-araw na buhay? Magaling, tama yan. Dapat talaga laging nananalangin tayo sa Diyos dahil Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas, gabay, at biyaya araw-araw. Ang susunod ay ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Mahusay. Ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa aral ng Diyos. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Diyos dahil natututo tayo at sumusunod sa kanyang mga aral. May Biblia ba kayo sa inyong tahanan? Magaling, ipagpatuloy niyo yan dahil sa pagbabasa ng Biblia, mas nakikilala natin ang Diyos at natututo tayong mamuhay ng may kabutihan. Ang susunod ay pagtanggap at pagpapatawad. Ang pagpapatawad at pagpapakumbaba sa loob ng pamilya ay nagpapakita ng pagmamahal at pagsunod sa aral ng Diyos. Ang pagtanggap at pagpapatawad ay aral ng Diyos na nagtuturo sa atin na maging maunawain, mapagpakumbaba, at mapagmahal sa kapwa. Ano ang naramdaman ninyo kapag may nagpapatawad sa inyo? Tama yan. Kapag may pagpapatawad, nagkakaroon ng kapayapaan at pagmamahalan. Ganyan ang gusto ng Diyos, na marunong tayong magpatawad at magmahal sa isa't isa. Nauunawaan ba? Dumako naman tayo sa pagtutulong sa kapwa. Ang pagtulong at paglilingkod sa kapwa ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pag-ibig bilang paglilingkod din sa Diyos. Tama ba? Kayo ba tumutulong sa inyong kapwa o pamilya? Paano? Magaling, tama yan. Kapag tumutulong tayo sa kapwa at pamilya, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at malasakit. At ganun din, ipinapakita natin ang paglilingkod sa Diyos. At tandaan, ang tulong at paglilingkod sa kapwa ay hindi lang nakakatulong sa kanila, kundi ipinapakita rin natin ang ating pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Ang susunod ay pagpapalaganap ng kabutihan. Ang paggawa ng mabuti at pagtataguyod ng katarungan ay pagpapakita ng impluwensya ng pananampalataya. Ang pagpapalaganap ng kabutihan ay nangangahulugang gumawa ng mabuti at ipaglaban ang tama sa ating paligid. Ipinapakita nito na ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakaka-impluwensya sa ating mga gawa. Kaya nagiging mabuti at makatarungan tayo sa pakikitungo sa ibang tao. Ang ibig sabihin ng makatarungan ay ang pagiging tama, patas at patas sa pakikitungo sa ibang tao, hindi naninlang o nag-aabuso sa iba. Meron pa bang ibang katanungan? Ang susunod naman ay pagkakaroon ng kapayapaan.
Ang kapayapaan sa pamilya ay nagmumula sa Diyos at nakikita kapag may pagkakaunawaan at pagtanggap sa isa't isa. Ang kapayapaan ay ang katahimikan at kaayusan sa puso, isip at paligid, kung saan walang alitan at nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagmamahalan sa isa't isa. Naiintindihan ba? Paano natin mapanatili ang kapayapaan sa bahay? Mahusay, tama yan. Kapag nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan, pagtulong at paggalang sa bawat isa, nagiging payapa at mas masaya ang ating pamilya. At tandaan, ang kapayapaan sa pamilya ay nakakamtan kapag may pagkakaunawaan, pagtulong at pagmamahalan sa bawat isa. At ito ay biyaya mula sa Diyos. May mga katanungan ba? At ang panghuli ay pagkakaroon ng katagumpayan sa mga pagsubok sa buhay. Sa tulong at katarungan mula sa Diyos, nalalampasan ng pamilya ang mga hamon sa buhay. Ang ibig sabihin nito ay kapag nagtitiwala at humihingi tayo ng gabay sa Diyos, nagiging malakas at matatag ang pamilya para malampasan ang mga problema at pagsubok sa buhay. Meron ba kayong mga pagsubok at problema sa buhay? Tama yan. Lahat tayo ay may mga pagsubok, pero sa tulong at gabay ng Diyos at ng pamilya, nagiging mas matatag tayo at natuto tayong harapin ang mga hamon sa buhay. Tama ba? At tandaan, sa tulong at gabay ng Diyos at pamilya, nagiging matatag tayo at natututo tayong malampasan ang anumang pagsubok sa buhay. Bago tayo dumako sa ating susunod na talakayan, may mga katanungan pa ba kayo? Maaaring palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagsunod sa kanyang mga aral sa araw-araw. Nakuha ba? May katanungan pa ba kayo? Ano nga ulit ang siyam na indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya? Magaling! Masaya ako dahil nakikinig talaga kayo sa aking tinalakay. Iyon ang siyam na indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Habang iniisa-isa natin ang mga ito, sana ay makita ninyo kung paano rin ninyo nakikita ang Diyos sa inyong sariling pamilya. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na talakayan tungkol sa paglalapat ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilala sa presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. May tatlong pagproseso ng pag-unawa. Ito ay ang sumusunod. Una, ang panalangin ng taimtim at may katapatan. Pangalawa, maglaan ng oras upang magpahinga sa piling ng Diyos. At ang panghuli ay magkaroon ng iba pang gawain upang mapalapit sa Diyos. Una, panalangin ng taimtim at may katapatan. Ang tapat na panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos at patunay ng kanyang presensya sa ating buhay. Ang panalangin ay hindi lang salita kundi pakikipag-usap mismo sa Diyos. Pagsasabi ng ating pasasalamat, saloobin at pangangailangan. Kapag ito ay mula sa puso, pinapakita natin na kinikilala natin ang Diyos na buhay at laging handang umalalay. Ang ibig sabihin ng taimtim ay nangangahulugang taos-puso, seryoso at buong puso sa ginagawa o sinasabi, lalo na sa panalangin o pakikipag-usap sa Diyos. Nauunawaan ba? Halimbawa ng taimtim na panalangin ay ang pagdarasal bago matulog o bago kumain ng taos-puso. Dahil ipinapakita nito ang pasasalamat at pagtitiwala natin sa Diyos. Naiintindihan ba? Kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon, ano ang ipagpapasalamat mo sa Diyos?
Magaling, tama yan. Lagi nating ipagpasalamat sa Diyos ang ating pamilya at mga biyaya dahil Siya ang nagbibigay ng lahat ng ito sa atin. Ang pangalawa ay maglaan ng oras upang magpahinga sa piling ng Diyos. Mahalaga ang pagbabasa ng Kanyang salita at pagmumuni-muni upang makapahinga sa Kanya. Ang ibig sabihin ng maglaan ng oras upang magpahinga sa piling ng Diyos ay bigyan natin siya ng oras sa ating araw. Halimbawa, pagbabasa ng Biblia o tahimik na pag-iisip tungkol sa Kanyang kabutihan. Kapag ginagawa natin ito, nakakaramdam tayo ng kapayapaan at parang nakakahinga ang ating puso at isip dahil kasama natin ang Diyos. Paano ninyo maipapakita na binibigyan ninyo ng oras ang Diyos sa inyong araw-araw na buhay? Mahusay kapag naglalaan tayo ng oras sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagtulong sa kapwa, mas napapalapit tayo sa Kanya at mas nagiging mabuti ang ating mga gawa. At ang panghuli ay magkakaroon ng iba pang gawain upang mapalapit sa Diyos. Isa pang paraan para mapalapit tayo sa Diyos ay ang maging mapagpasalamat. Ibig sabihin, nagpapasalamat tayo sa mga taong gumagawa ng mabuti sa atin at sa ating pamilya. At higit sa lahat, ipagpasalamat natin sa Diyos na sila ay binigay niya sa ating buhay. Sino ang gusto mong pasalamatan ngayon at bakit? Magaling, tama yan. Napakabuti ng pasasalamat sa pamilya at sa Diyos dahil sa lahat ng pagmamahal at biyaya na ibinibigay nila sa atin. Iyon ang tatlong proseso ng pag-unawa. Ano ang mga iyon? Mahusay. Huwag niyong kalimutan ang mga iyon dahil mahalaga ito sa ating pangaraw-araw na buhay. Ngayon, tungkol saan ang ating tinalakay? Tama. At paano natin nakikita ang presensya ng Diyos sa ating pamilya? Magaling. Ano ang mga simpleng paraan upang mapanatili ang pagmamahalan at pagkakaisa sa tahanan? Mahusay. Nakikita kung nauunawaan ninyo ang presensya ng Diyos ay makikita sa pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaan sa ating pamilya. Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng mabuti at ang pagtutulungan sa loob ng inyong tahanan upang maramdaman lagi ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. Mga mag-aaral, ang ating gawain ay ang paggawa ng malikhaing poster na may slogan tungkol sa temang Presensya ng Diyos sa aking pamilya. Gamitin ninyo ang short bond paper sa paggawa ng inyong poster. Ipakita sa inyong likhang sining kung paano ninyo nararanasan o nakikita ang presensya ng Diyos sa inyong pamilya. Paalala, ang pamantayan sa pagmamarka ay ipapadala ko sa Google Classroom. Kaya siguraduhin ninyong mabasa ito upang maging gabay sa paggawa. Ipapasa ninyo ang inyong gawa sa susunod na tagpo. Pagkatapos ng aktibidad, sagutin din ninyo ang mga tanong sa pabaong pagkatuto na nasa inyong Google Classroom. Maliwanag ba mga mag-aaral? Magaling. Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pasusulit gamit ang Kahoot app. Una, kunin ninyo inyong cellphone o gadget at buksan ang Kahoot app. Ikalawa, ilagay ninyo ang game pin na ibibigay ko. 3, 7, 3, 6, 2, 2, 4. Ikatlo, kapag nakapasok na kayo, basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot ayon sa inyong kaalaman. May dalawang bahagi ang ating pagsusulit. Una, tama o mali. Ikalawa, pagpipilian o multiple choice. Siguraduhin ninyong tama ang inyong sagot dahil lalabas agad kung tama o mali. Handa na ba kayo? Magaling! Sige, simulan na natin
ang ating kahotking. Tandaan, gawin ito ng may katapatan at masayang pakikilahok. Ang presensya ng Diyos hindi lamang sa simbahan. False. Ah, ang pagpatawad sa kapanasan. Sino ka man dyan? Dyan? Nasa dinito man dyan? Yan? Ano, 5 out of 15. Ijin ba? Wala pa gani. No, may time na sa up. Garong na ko gusto.
Maraming salamat sa inyong kooperasyon at palakpakan natin si Mr. Ivan Mantahinay dahil siya ang nakakakuha ng mataas na score. Meron kayong takdang aralin tungkol sa ating paksa na pagkilala at pagpapakita ng presensya ng Diyos sa pamilya. Makinig sa mga panuto. Una, obserbahan ninyo ang inyong pamilya sa loob ng isang araw. Tingnan kung paano ninyo nakikita o naramdaman ang presensya ng Diyos sa inyong tahanan. Pangalawa, isulat ninyo ang 3 halimbawa kung paano ito ipinapakita sa inyong pamilya. Halimbawa, manalangin bago kumain, pagtutulungan sa gawaing bahay, o pagmamahalan sa isa't isa. Pagkatapos, pumili ng isa sa mga halimbawa at isulat ang isang maikling talata, 3 hanggang 5 pangungusap. Kung paano ninyo naramdaman ang presensya ng Diyos sa gawaing iyon. Ang gawaing ito ay takdang aralin, kaya ipapasa niyo ito sa susunod nating klase. May tanong pa ba? Iyon lamang sa araw na ito. Paalam at maraming salamat.